Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Papa Pio ika-10. Madalas tayo ay dumadaan sa mga desperadong sitwasyon. Anong pinakamagandang gawin? Walang iba kung hindi magdasal. Pero mag-ingat ka kapag ikaw ay nagdadasal ng desperado ka. Baka makapangako ka sa Diyos na hindi mo kayang tuparin. Kung desperado ka, manalangin ka, pero suko mo lahat sa Diyos. Sa iyong pananalangin, makinig ka sa Kanya. Dahil ang mabuting balita, pinagkakalooban ka niya ng biyaya ng banal na Espiritong nagpapalakas sa iyo. Sa banal na misang ito, alay natin sa Diyos muli ang ating oras at panahon bilang tanda ng ating pagpapakumbaba, pagsunod sa Kanya. At para tayo ay maging karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo ay humingi muli ng awat pagpapatawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo sa pagsunod sa tinuro niya at pinakitang halimbawa. Pinagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Jefte. Nagpunta siya sa Galaad at Manases. Pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Galaad at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonito. At nangako si Jefte sa Panginoon ng ganito, kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga Amonitong ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko. Sinalakay nga ni Jefte ang mga Amonito at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer, sa palibot ng Minit hanggang sa Abel-Keramim. Marami silang napatay sa Amonito. Nang magbalik si Jefte sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Jefte. Nang makita siya ni Jefte, hinatak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Naipangako ko sa Panginoon na ihahandog ko sa Kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon." Sumagot ang anak ni Jefte, "Kung nakapangako kayo sa Kanya, tuparin ninyo yamang niloob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga Amonito.
Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkadalaga. Pumayag naman si Jefty na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok, kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga, pagkat mamamatay siya nang hindi magkakaasawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman ito ang kanyang pangako sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos-Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Nagandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba, mga alipin, at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na inihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Umayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparaon niya ang kanyang mga kawal, pinapuksa ang mga mamamatay taong yon, at pinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ng lahat na makikita nyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at sinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabubuti.
Ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasal? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang mga kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon, mananangis siya at manggagalait ang kanyang mga ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Meron pong isang kwento tungkol sa isang lalaki. Habang siya po ay nagmamaneho, pumunta po siya sa mall, naghahanap po ng parking dun sa lote ng mall. Pero dahil napakarami po na mga nakaparada, ito pong lalaki na-frustrate, na-stress na. Kaya bigla daw siyang napadasal. Sabi niya, "Oh Lord, hindi ko na kaya. Pagod na po ako, sawa na ako. Kung bibigyan niyo ako ng parking space, nangangako po ako, titigil na ako sa pag-inom. Bawat linggo, pupunta po ako sa simbahan, magsisimba na ako." Alam niyo po kung ano nangyari? Bigla daw nagdilim ang langit. Kumulog, kumadlat, tinamaan ang kotse niya. Nakuryente siya. Ayun, dahil po nagkaroon ng aksidente, ngayon handicap na siya. At pwede na po siyang makapag-parking doon sa mga handicap spaces. My dear friends, be careful with what you're praying for. Do not pray carelessly. Maaaring naranasan nyo na po na kayo din, nangako din kayo sa Diyos. Dahil sobrang desperado nyo na. Yung bang tipong nasabi mo sa dasal, Panginoon, pagalingin mo lang ako. Hindi na ako magbibisyo, hindi na ako magkakasala. O baka yung mga ibang estudyante sa inyo, sinasabi, nananalangin, Lord, basta't pumasa lang ako sa board exam, magsaserve na ako sa simbahan. O baka meron din mga iba sa inyo, nagdadasal, sinasabi, Panginoon, o Diyos, kapag nakabenta ako ng lupa, magdo-donate ako sa mga maghihirap. Sigurado ko lahat po tayo nakagawa na niyan ang tinatawag nating bargain prayers. At ito din po ang ating narinig sa unang pagbasa sa kwento ni Jefte. Ano po ang nangyari? Siya daw po ay nangako sa Diyos. 3 bagay po ang pinapaalala sa atin ng Panginoon ngayon. Una, huwag kang mangangako kung hindi naman ito hinihingi ng Diyos. Don't promise what God did not ask for. Ang sabi po sa kwento, unang-unang linya pa lang po ang banal na Espiritu ay binigay na ng Diyos kay Jefte. May kakayahan na siya, may lakas na siya, tiyak na magtatagumpay na siya laban sa mga kaaway ng Diyos. Pero naisip pa rin niya, kailangan niya makipag-deal sa Diyos. Ang sabi po ni Jefte, kung ibibigay mo, Panginoon, sa akin ang tagumpay, ihahandog ko sa iyo ang unang taong lalabas sa aking bahay. Madalas, gusto pa nating dagdagan ang tinapos na ng Diyos. Please, do not add more to what God did not promise. Marami kasi sa atin iniisip yan Kapag marami akong gagawin para sa Diyos, marami ding gagawin ang Diyos para sa akin. Aminin nyo, yung mga iba iniisip na kapag palagi akong magsisimba, mas marami akong tatanggaping grasya. Meron po mga nagpa-bless sa akin, magbo-board exam daw sila. Pagkatapos ko po silang pinagdasal, pinakiusapan ako, sabi, Father, pakitasa naman po yung aming lapis. Bakit? Sabi ko, swerte daw po yan, Father, para daw pumasa kami. Tingnan nyo na yon. Mas pinaniniwalaan pa nila yung pagtatasa. Mas pinaniniwalaan pa nila yung swerte
kesa dun sa pagpapagod nila. Kung nag-aral naman sila, di po ba dapat may kumpiyansa sila? Mga kapatid, minsan yan ang ating nakakalimutan, na nauna na nating tinanggap ang Espiritu at grasya ng Diyos. Hindi mo kailangan maglakad palapit sa simbahan, kahit na alam ko po, panata ng iba sa inyo, para kayo'y pagpalain. Maniwala ka kapatid, kung mahal ka ng Diyos, pagpapalain at pagpapalain ka niya. Amen? Gusto mo bang masagot ng Diyos ang dasal mo? Itong gawin mo. Linisin mo ang puso mo. Palagi kang magpakumbaba sa Diyos. Amen? Walang laman ang dasal mo. Walang katuturan ang panata mo. Kung puno pa rin ng kasalanan ang kaluluwa mo. Amen? Dahil sinasabi sa atin ng Diyos, binigay ko na sa inyo ang banal na Espiritu. Hindi nyo na kailangan makipagtawaran sa akin Maniwala lang kayo. At anong nakasulat sa Ebanghelyo? Walang imposible sa mga naniniwala at nananalig sa Diyos. Amen? Kaya nga ang paalaala, huwag mo nang dagdagan ng kondisyon ang mga pinangako na ng Diyos sa iyo. Adding more conditions will not add more grace to your life, but remain in God, and His grace will be enough. His grace will overflow in your life. Pero pangalawa, may kapalit ang walang pag-iingat na pangako mo sa Diyos. Careless commitments will cost you. Anong pinangako ni Jefte sa Diyos? Na kung mananalo daw siya sa labanan, ang unang sumalubong sa kanya ay aalay niya, papatayin niya para sa Diyos. Nanalo nga si Jefte. At sa pag-uwi niya, sinong sumalubong sa kanya? Yung kanyang anak na dalaga. Kaisa-isahang anak niya. At madalas po, di ba, ganyan din tayo. Gumagawa kasi tayo ng mga emotional, padalos-dalos na desisyon sa init ng sandali na hindi man natin pinag-iisipan ng mabuti. I have said this many times. Do not make major decisions on your fleeting emotions. Kung gagawa ka ng pangako, siguraduhin mo, hindi yan mapapako. Pero aminin natin, marami na tayong pinangako na hindi natin tinupad. Di po ba? Dahil tayo'y mahihina. Tayo'y mga makasalanan na tao. Kaya nga, ano ang turo ni Jesus? Do not promise at all, because to promise without fulfilling it is a sin. Mga kapatid, mag-ingat kayo. Kung pressured po kayo, kasi sigurado hindi tama ang iyong pag-iisip. At kapag hindi tama ang iyong pag-iisip, hindi rin tama ang iyong mapipili. Amen? Before you say anything or do anything, do not only think about it twice, thrice, 4 times, but pray for it over and over again. And pray with all of your heart. Yan ang magandang paraan ng pagdarasal kapag tayo'y desperado na, stress na, bigat na minsan sa buhay. Remember, what you choose now, what you do now, echoes in eternity. Ano man ang gawin mo, yan ay may bunga, yan ay mag-aalingaw-ngaw sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, mag-ingat ka, huwag kang padalos-dalos sa iyong pangako, sa iyong mga desisyon. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, ang lahat ng inaalay mo sa Diyos ay hindi masasayang. Nung po nalaman ng anak ni Jefte ang pangako ng kanyang ama sa Diyos, nakakamangha. Kahit na nalulungkot siya, sinuko niya ang kanyang sarili sa Diyos. Naging masunurin po itong bata. Napakabigat nito, napakahirap nito. Madalas nararanasan din natin yan, na tayo kailangan din nating magbayad sa ginawa ng ibang tao. Di po ba madalas nararanasan din natin yan? Meron tayong kailangan bayaran na hindi naman nating kasalanan, ginawa ng iba, pero tayo ang tatayo, tayo ang haharap dun sa bunga ng kanilang mga desisyon at pinili. Meron pong tinuturong napakahalaga nito sa atin. Trahedya ang kwento ni Jefte. Ngunit ito'y isang anino ng dakilang paghahandog. Sa pilitan man, binigay ni Jefte
ang kanyang bugtong na anak. Ngunit tingnan niyo po, ang ating Diyos na Ama, nung binigay niya ang kanyang anak sa atin, ito po ay malaya. May lungkot ang panata ni Jefte, ngunit ang pagsasakripisyo ni Jesus sa atin ay biyaya. Kaya ito po ang katotohanan. Minsan, ang pagsuko natin ay para mantalo, pero sa kamay ng Diyos, kailanman hindi masasayang ito. Always remember that. Surrendering to God may seem a loss, and yet, in the end, it is the ultimate win. Ang tanong, ano bang kailangan mong isuko sa Diyos ngayon? Na mahirap, mabigat, na napakasakit para sa iyo. Mga kapatid, kapag sinuko mo ang iyong pangarap, ang iyong pride, ang iyong control sa Diyos, kayang buhayin muli ng Panginoon. Ano man ang bibitawan mo, ano man ang ipagkakalob niya sa iyo, kayang palitan ng Diyos ano man ang mawawala sa iyong buhay kung bibitawan mo ang lahat sa Kanya. Wala kang magagawa sa kasalanan ng iba, pero meron ka palaging lakas kung paano ka tumugon at magpatuloy sa iyong buhay. Huwag mong pagsisihan, kapatid, kung ikaw man ay sumusuko sa Diyos. Dahil ibabalik pa sa iyo yan ng Diyos na puno ng saya at kapayapaan. Kaya nga po mga kapatid, huwag ka makikipagtawaran sa Diyos. Sa halip, mamuhay ka na palaging sumusuko sa Kanya. Hindi mo kailangan kontrolin ang Diyos para lang pagpalain ka Niya. Dahil mahal na mahal ka Niya at pagpapalain ka Niya araw-araw. Ang mabuting balita, nasa atin ang Banal na Espiritu, nasa atin ang tagumpay at hindi mo na kailangan magsakripisyo. Dahil nagsakripisyo na si Jesus para sa atin minsan at magpakailanman. Yan ang ating pag-asa, yan ang ating lakas. Amen. Tumayo po tayo, inaanyayahan tayo ng Diyos sa hapag ng buhay na walang hanggan sa langit. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama para sa ating mga pangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan dito sa lupa naway patuloy na umunlad at mahikayat ang maraming tao sa kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayaman at mahihirap naway huwag iwasan ang hamon at tawag ng kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pagkakaroon ng dalisay at nagsisising puso, tayo naway matagpo ang karapat-dapat na makibahagi sa hapag na inihanda ng Diyos para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, tinaanyayahan mo kami na makapiling ka sa iyong kaharian. Habang kami pinapanalangin ang aming kapwa, tulungan mo kaming maakay sila sa hapag na inihanda ng iyong anak na si Jesus, aming Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. We
Jesus, feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Diyos itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pag-unlak, natanggapin ang aming paghahain. Loobin mong kami nagdiriwang nang may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon, si San Papa Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan ng panunungkulan. Kaya't si Jesucristo ay maasahan sa katapatan, ay nihahayag ang pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpatuloy magpanghanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit na papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahan naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na mga nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal. Si San Papa Pio, ika-10 na namuhay dito sa daigdig. Nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paggunita namin kay Papa San Pio, ika-10, kami mga nagsalo-salo sa banal na hapag ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapatid, muli tandaan niyo po, huwag niyong dadagdagan ang pinangako na ng Diyos. Ang mabuting balita ay binigay na ng Diyos ang kanyang Espiritu sa atin, kaya kaya natin. Hindi dahil mas marami kang ginagawang panata, pagdarasal, pagsisimba, ay mas marami kang tatanggaping grasya. May grasya na. At kung gusto mong mas marami pang grasya ang iyong matanggap, kailangan mong gawin, maglinis ng iyong puso, magpakumbaba ka. Kung paano din narinig natin sa Ebanghelyo, napakaganda na naghanda ng isang kainan ang Diyos. Pero, paano ka mananatili sa kainan kung hindi ka nakasuot ng mabuti? Ang suotan na yon ay simbolo ng ating pagkatao, ng ating kaluluwa. Kapag hindi maayos o marumi ang iyong suot, kahit na may hinandang napakasarap na grasyang Diyos para sa iyo, hindi mo makakain ito, hindi mo matatanggap ito. Kaya nga, muli mga kapatid, bigyan nyo ng oras at pansin ang pagsasaayos ng inyong loob. Kahit na marami kang ipangako sa Diyos, kahit na meron kang isakripisyo sa Kanya, kung may mali at hindi magandang nangyayari sa iyong puso, walang laman ng iyong pangako, ang iyong panata at panalangin. Ang pinakamagandang combination ay yung nagdarasal ka, oo, nagpapanata ka, oo, nangangako ka, pero naway maging matuwid, malinis, mabuting ngayong isip, yung puso at ang iyong kaluluwa. Kaya mo, dahil nasa iyo na ang grasya ng Diyos. Kaya tayo'y palaging magpasalamat at magpuri araw-araw sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
at kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.